Mga kabarya, may bago po akong hunt. 1932 at saka 1931 na 5 centavos. Yan po ay yung nung panahon pa ng Amerikano. Yan. Kita nyo. 1932 itong isa. 1931 naman yung isa. Yan. Ganyan na po katagal yung mga barya na yan. Kaya po pati yung mga sulat ay ibig ng mabura. Pero kita pa naman po ang mga detalye. Yan. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang bariyang ito na aking bagong hunt ngayong araw. Ang ating pong 5 centavos noong panahon ng Amerikano o noong panahon na tinatawag nilang insular government. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lamang po ng aking maiksing intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa-kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Meron po tayong mga coins dito ngayon. Ang 5 centavo ng panahon ng Amerikano. Yung pong tinatawag na small type. Ito po yun. Pag-usapan po natin. Sa verse na bahagi ay makakita tayo ng nakaupong lalaki. Yan po. Sa may pukpukan ng bakal. Kumbaga po, yun yung mga gumagawa ng itak. Yan, yan. Nakaharap po siya sa isang bulkan. Yung bulkang mayon, yun, umuusok-usok pa. Kita pa naman ho ang mga detalye. Kahit na yung perang hawak ko ay may kalumaan na. Yan po. May lettering po na nakasulat, 5 centavos. Tapos sa bandang ibaba niya, yung katagang Pilipinas. Sa verse na bahagi naman, ay makakita tayo ng shield na merong agila sa ibabaw o yung sagisag ng mga Amerikano. Yan. Tapos may nakapaikot na United States of America. Yan po ang nakasulat na letra. Tapos yung kumpetsa ng pagkakagawa, 1932. Yan po. Ang engraver nga po niyan o designer ay si Melesio Figueroa at saka si Charles Barber. Pinagtulungan po nilang dalawa yan para ma-design yung pera na yan. At kung titignan naman po natin ang kanyang edge, plain po, wala pong reed. Yan. Ginawa po ang mga barya na yan sa Manila, Philippines. Yan po. Yun nga pong barya na yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas noong nasasakupan pa tayo ng mga Amerikano o yung panahon ay insular government. Magbuhat po 1901 hanggang 1935. Standard circulation coin po yan. Ang taon 1930 hanggang 1935. Ang value po 5 centavos. Currency po peso. Magbuhat 1857 hanggang kasalukuyan. Komposisyon po copper nickel. Tumitibang po yan ng 4.75 grams at may diameter na 19 mm. Ang hubog, bilog. Milt ang technique na ginamit at coin alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan. Pero nag-iwan ng number na number 16639 at reference number na KM number 175, iskong number 8. Dito po sa Numista ay may mga presyo na po.
Noong pong 1931, ang ginawa pong barya ay 3,477,000 lamang. At pagkatapos noong 1932, 3,956,000 naman. Kaya po ang naging presyo niyan sa ngayon, yung pong good niyan ay 30 pesos. Yung 1931 po. Ang very good po, 68 pesos. At ang fine ay 130 pesos. Ito pong 1931 ang sinasabi ko. Pagkatapos po, yung 1932, yan, yung very good po niyan, 62 pesos na po at saka yung very fine. Yung fine ay 62 pesos at yung very fine po niyan ay 220 pesos. Yan po ang halaga niyan. Dito naman po sa eBay may 4 na presyo. Ang sinasabi, ang unang presyo po kapag 1930 ang inyong barya ay $25.99. Ang ikalawang presyo naman po kapag 1935 ang inyong barya, $38.99. Yung ikaapat na presyo, yung 1930 na medyo kupas na, $5.25. At yung 1932, yan po, kamukha ng ating barya, nagkakahalaga po ng $12.99. Yan po lamang at wala nang iba. At gaya po ng dati, bago po ako magwakas sa aking content ngayong araw, ay nais ko pong i-shoutout ang lahat ng aking kabarya. Lahat ng aking kapwa-kolektor, mga senior citizen, at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout po sa inyo. Walang sawa at walang tigil po akong nagpapasalamat sa inyo sa palagi ninyong panonood at palagi ninyong pagsubaybay sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.